Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay ang running debate proposition sa programang Ang Dating Daan. Halina at atin ang panoorin. Sa gawa, 17:24, ganito po ang nakasulat. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, kaya palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Totoo yung sinabi mo na ang Diyos ay may nilikha ng bagay. Pero ang Diyos ay may layunin para sa mga tao. Ang layunin ng Diyos ay ang hiyayag ang kanyang sarili sa tao. Kaya totoo yung sabi sa Biblia, ang Diyos ay may nilikha ng bagay. Hindi nakikita o yung pagiging, yung ginawa ng Diyos ay nasa langit. Ang Diyos ay nasa atin. Kaya ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa bawat panahon, ang Diyos ay nasa loob natin. Sangayon din ako doon na dahil ang Diyos, nasa puso naman natin eh. Bakit matatagpuan ba natin siya sa ibang lugar? Nasa puso natin siya. Kahit saan tayo magpunta, nandun ang Diyos. Si Kristo mismo eh. Wala naman siya sinabing nasa puso niya, ang Diyos. Ang sinabi niya kasi, Ama namin na nasa langit ka. Wala namang Ama namin na nasa puso ka namin. Ito na sinabi nga ni Kristo, Ama na nasa langit. Pero itong Kristo na to, Sige. pero itong Kristo na to, ito yung anak, di ba siya yung binigay ng anak, ay binigay ng Diyos Ama para tubusin ng tao. Totoo na sinabi ni Kristo bago siya, in process of resurrection, God called the Father, God called Father. Oo nga, tinawagan na ni Kristo yung Diyos Ama. Pero yung Diyos Ama na to, Spirit. Yung Spirit niya yung Diyos. Pero yung tinawag ni Kristo, yung Diyos, hindi yung spirit niya yung namatay. Ang namatay lang talaga sa krus, yung katawan niya. Walang pagtatalo ro. Yan po, bigyan naman natin sila ng madiga, bumalang-makan. Mukhang talaga pinagandaan itong magkabilang panig. Linya natin ang magsasabing hindi raw totoo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sabi ni Benny Interia ng Mandaluyong, isang Katoliko, line 1. Benny, magandang gabi po. Hello? Hello. Aho. Ang preposition ko po dyan, ang Diyos nasa lahat ng dako. Aha. Ano po ang Kasi dahilan po, ninyo? Ang pagkakaintindi ko po dyan, sa mga taong naniniwala sa Diyos, tutulad po natin, na naniniwala sa Kanya, ay nananaan na rin sa Kanyang puso ang Diyos. Kaya, nakita niyo naman, kalat na kalat ang tao dito sa buong mundo. Kaya, ang Diyos ay nananaan sa lahat ng dako. Doon sa mga naniniwala sa tunay na Diyos. Okay, maraming po salamat. Salamat din po. Siya ang ating gabay sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat, sa ina sa lahat ng dako ng daigdig. Kahit bilang ng buhok mo, alam niya dahil siyang Diyos amang makapangyarihan na lumikha ng sandaigdigan ng langit at lupa. Oo, God is omnipresent, omnipotent, lahat yun. Kasi minsan 'di ba pag may kailangan ka, kahit minsan nasa isip mo lang yun na kailangan mo ng ganito pero biglang may nangyayari na maganda na nasasagot yung kailangan mo. Kaya ako naniniwala po kayo. Sa akin talaga hindi ako naniniwala sa paniniwala ng iba na ang Diyos na sa lahat ng dako dahil may sinasabi ang Diyos na hindi siya tumatahan sa templong gawaan ng mga kamay ng tao. Sige, bigay natin uli ang rebuttal ng kabilang panig, Noli at Jameson.
kanina 'di ba sinabi mo, Ama namin sumasalangit ka, hindi nasa puso hindi nasa puso namin. Pero nasaan ba yung langit? Nasaan ba ang Ama sa langit? Tanong ko muna, nasaan ba si Kristo nung sinasabi niya 'yon? Hindi ba andun siya sa wala kayo. Okay. Sabi mo. Sige, sabi mo. Diba si Kristo, binigay nga siya ng Diyos Ama para sa atin. So yung si Kristo, tumawag siya, means nandito siya sa lupa. Means nasa process siya ng resurrection. So yung sinasabi mo yung Diyos na Ama na sa langit, ang the question is, nasaan yung Ama sa langit? Ano yung ginagawa ng Diyos Ama na sa langit? Kaya nga sinabi sa Efeso 4:6, makibasa mo, Jim. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Ay, naman pala, pwede. Bali, sabi niya ho kanina, ang Panginoong Hesus daw po tumawag sa Diyos. Meron pong gustong ituro yung Biblia sa 17:1 ng 1, na ang sabi rito, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama namin, dumating na ang oras. Nung nadalangin ng Panginoong Hesus, tumingala po siya sa langit. Kung ang Diyos nasa lahat ng dako, bakit kailangan pang tumingala ng Panginoon Hesus sa langit? Nasa lahat naman pala siya ng dako. Sana sinabi niya na lang, Ama namin, nasa lahat ng dako siya. Sana lumingon na lang siya sa kaliwat kanan niya. Pwede! Papainit. Pwede! Okay, sige. Marami ito Eugene Capistrano ng Binangonan, Rizal. Hindi raw totoo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, isang iglesia ni Cristo. Line 1. Eugene, magandang gabi. Hello? Hello? Yan, pakilakasan mo. Hello? Hello, yan, sige, lakasan mo lang. Hindi mo ako naniniwala na ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Kasi po, ang Diyos ay tumatahan lang po yan sa mga taong sumusunod sa Kanya. At mismong sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Brad Eugene, Brad Joseph, pwede mo masundot ko lang. Ikaw. Brad Eugene, clarification lang po, talaga bang iglesia ka ni Kristo ni Ginoong Manalong aktibong miyembro? Hindi na po masyado kasi hindi daw ako Ah, kasi ako nanonood sa inyo ganon. Kaya ako sinigurado ako nanonood. Kasi ang iglesia ni Kristo ay may opisyal na pahayag sila na ang Diyos daw ay nasa lahat ng dako. Kaya nagtataka kami kung bakit gano'n ang stand mo. Ayun naman pala, nanonood ka dito. Kasi lagi kong napapanood si Brother Ellis. Ayun. Okay, sige, Eugene, maraming salamat ha. Nagpa-participate sa ating running debate. Bigyan natin si Brother Eli ng kanyang pao ng tindig para tututulan naman ng mga hindi naman sasang-ayon sa kanya. Brother Eli? Yung sinasabi nung isa nating bisita dyan sa studio, kapatid na Jose, ano? Opo. Meron siyang nabasang talata sa 4:6 ng Epeso, no? Ako naniniwala ako, it was taken out of context. Bakit po? Mali ang pagkagamit. Mabuti basahin natin sa 4:4 yon hanggang sa 6 yon. Pakibasa, kapatid na Willie. Sabi po'y ganito, may isang katawan at isang espiritu. It's a fact. It is a fact in the Bible that there is one body. Yung tinatawag sa Katoliko yan na kung tawagin mystical body of Christ, yung Corpus Christi, ano? May isang katawan, sabi ng Biblia. At doon sa isang katawan, mayroong isang espiritu ron. Ano pa ang nandun sa isang katawan, kapatid na Willie? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Doon pala sa katawan, nandun din yung isang pag-asa ng pagkatawag. Ang katunayan niya, kung kukunin natin sa Biblia, kapatid na Willie, ano? Apo. Ipaki-flash sa screen ang 3 ng Colosas, 3:15, na yung pag-asa ng pagkatawag nandun sa isang katawan. Pakibasa, kapatid na Willie. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Kaya yung pagkatawag, dun din sa isang katawan yun Ibalik natin ng Efeso 4:4, kapatid na Joseph. May isang katawan. May isang katawan.
Diyan sa isang katawan, merong isang... At isang espiritu. Oh, sa katawan pa rin, nasaan, ano pa andon? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Ayun, yung palang pag-asa, nandun din sa katawan. Kaya ang sabi sa Colosas 3:15, tinawag ang wika kayo sa isang katawan. Mabuti, bago natin ituloy, liwanagin muna natin anong kahulugan ng isang katawan na yun sa Biblia. Pakinggan nyo sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan. Ang katawang tinutukoy, kapatid na Josel, sa Biblia ay ang iglesia. Kaya balikan natin yung Efeso 4:4. By substitution, lalabas, may isang katawan o iglesia. Di ba? Opo. At doon sa isang katawan o iglesia, may isang espiritu ron. At doon sa isang katawan na siyang iglesia, nandun yung isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, sabi ng Diyos, di ba, no? Apo. Ang katunayan na doon sa katawan, nandun din yung espiritu, no? Pakinggan nyo sa 1 Corinto 12:13. Ganito nakasulat. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Ayan, maliwanag na yung espiritu nandun din sa katawan, kapatid na Josel, ano? Balikan natin ng Efeso 4:4. May isang katawan. May isang katawan o isang iglesia. Kahulugan ng katawan ay iglesia. At dun sa isang katawan o iglesia, andun yung isang espiritu. At nandun din yung pagkatawag sa isang pag-asa ng pagtawag dun sa isang katawan, sa isang iglesia. Ano pa ang nandoon, kapatid na Willie? Isang Panginoon. Isang Panginoon. Nandun din sa loob ng isang katawan ang isang Panginoon. Ang katunayan niyan, bagaman tayo marami sa isang katawan, sabi ni Pablo, isang Panginoon. Nasa Korinto pa rin yan, kapatid na Willie. Sabi, sa isang katawan may isang Panginoon. Sa isang katawan may isang pananampalataya. At doon sa isang katawan, nandun din ang isang bautismo. Ano pa ang nandoon? Sa 6. Isang Diyos at Ama ng lahat. Ayan. Doon sa isang katawan o iglesia, nandun din yung isang Diyos at Ama ng lahat. Hindi yan para general, ano? Kasi kung general yan, lalabas mali eh. Dahil ang Ama, hindi Ama ng lahat. Merong mga tao, ang ama nila si Satanas. Kayo ang wikay sa inyong amang diablo. Kaya ito, applicable ito sa isang katawan o isang iglesia, na doon sa isang iglesia, nandun ang isang espiritu, nandun ang isang Panginoon, nandun sa iglesia rin ang isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, sa iglesia o sa katawan, at sumasa lahat sa iglesia o sa katawan, at nasa lahat sa iglesia o sa katawan. Hindi ibig sabihin niyang sumasa lahat at nasa lahat, nasa lahat ng dako. Walang nakalagay dyan na dako. Ha? Ang nakalagay dyan, sumasa lahat at nasa lahat. Saan? Sa isang katawan. Kaya yung Ama, Diyos yun at Ama ng lahat sa isang iglesia ng Biblia. Sumasa lahat siya. Doon sa iglesia ng Biblia, sumasa ibabaw siya ng lahat at nasa lahat siya doon sa loob ng nasa iglesia, kapatid na Josel. Kaya si Kristo, sakop ng Ama, ang mga apostol, sakop ng Ama, ang Espiritu, sakop ng Ama, dahil siya'y sumasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat siya sa loob ng iglesia o ng katawan. Yun ang kahulugan niya. Kaya kung kukunin mo yung 4:6 ng Efeso, para gamitin mo batayan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, mali. In fact, kabaligtaran ang ibig sabihin sa paniniwala nila. Ang Ama'y wala sa lahat ng dako, kundi sumasa lahat siya at nasa lahat siya sa loob ng katawan o ng iglesia. Yun ang tunay na kahulugan niya. If you're going to take it from context, kapatid na Joseph. Kampo ng affirmative. Sige, bigay na natin. Okay, Rosalie? Di ba nga, ayon sa sa awit 139 verse 7 to 8, sabi dito, saan ako paroroon mula sa espiritu, nandoon ka. And then, kung sumasampa ako sa langit, nandiyan ka, nung gawin ko yung yung higaan sa shawl,
nandun siya. Sa makatwid, ang Diyos, kahit nasa saan ka, nandoon pa rin siya. Kasi nga halimbawa nito yung yung higaan, nung gumagawa siya ng isang higaan, nandoon pa rin yung Panginoon na gumagabi sa kanya. Hindi, ang ibig sabihin niyan kasi kapatid, ang ibig sabihin niyan, kung saan ka pupunta, nandun din ang Diyos, di ba? Meron bang Diyos ngayon sa impyerno? Siyempre walang Diyos sa impyerno, di ba? Alam naman natin lahat na ang impyerno is for Satan. Di ba? Hindi mo mapapatunayan na ang Diyos wala sa lahat ng dako kasi ang impyerno dako rin yun. Dako nga, pero ang dako ng impyerno, di ba? Para kay Satan lang naman yun. Tanong ko sa'yo, may nakarating na ba na impyerno? Hindi nga ibig sabihin, dako nga yun Naniniwala ba kayo sa Biblia? Kung naniniwala ka sa lahat na nakasulat sa Biblia, yung nakasulat dyan na huwag kayong, lahat ng templo na huwag kayong, ang Diyos hindi nananahan sa templong gawa na kamay ng tao, dapat papaniwalaan mo rin yan. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, lahat na nakasulat dyan, papaniwalaan mo. According sa sinabi mo na ang Diyos, ano ba yun, yung likha ng templo? Kasi ibig sabihin yun, ano yun paniniwala sa mga idols or mammon. So yung pagiging, yung Diyos na nasa lahat ng dako, totoo, kasi yung Diyos nandyan everywhere. Ang Diyos din nasa atin. Yun na lang yung, na-receive natin yung life, yung Panginoon, yung si Kristo, tinubos niya tayo, nasa, automatically, when times na tumawag tayo sa pangalan niya, siya yung lumapit sa atin. So yung lumapit siya sa atin, nasa loob na natin yung Christ, yung Jesus na to. Kaya yung sa lahat ng dako, makikita natin, yung Kristo na sa loob natin, siya yung magpapunction, siya yung gagalaw, kung ano yung gagawin natin mabuti at tama. Hindi raw totoo yun na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Eugene, magandang gabi. Hello. Hello, good evening po. Oh. Good evening po kay Brother Eli, Brother Joseph. Good evening. Di po ako naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako kasi meron lang po siyang kapangyarihang tingnan ang nais po niyang tingnan at meron din po siyang kapangyarihang samahan yung nais po niyang samahan. Kasi let's say nasa iglesia ni Cristo po yung taong mabuti na gustong umanib diyan sa samahan ninyo. Sinasamahan niya po yan hanggang sa makita niya po yung tamang daan, yun po yun. At saka, doon po sa narinig ko po minsan, tungkol dito sa hindi ko po alam kung anong sitas to, no? Pero, si Adan, nung magkasala, hinanap pa po siya ng Diyos, sumigaw pa po siya kung nasaan si Adan. So, ibig sabihin, hindi po siya sa lahat ng dako, may kapangyarihan lang po siyang, pumunta ron or tingnan kung sino po yung nais niyang tingnan. Okay. Thank you, Eugene. Maraming salamat. At natutol naman dyan si Jerome Resurrection ng Malate, Manila, isang Katoliko. Line 14. Jerome, magandang gabi. Good evening po, Brother Joseph. Oo, pakilakasan. Brother Dan. Pati po kay Sis Luz at kay Brother Willie na rin po at kay Brother Eli Soriano na rin po. Magandang gabi po. Ay bali sa akin po, ang Diyos po nasa lahat ng dako po. Kasi po nasa tao po yan na kahit saan po ang tao pumunta, kung gusto niya po na gumawa po ng Diyos-Diyosan doon at santuhin niya po yun, magkakaroon po ng Diyos doon. Kagaya na rin po nung yung ibang tao po na yung Diyos po nila, nasa tiyan po nila. Kaya yung Diyos po, nasa tiyan po yan. Jerome, maraming salamat ha. Oo, yung kung God is everywhere. Naniniwala. God is everywhere. Bakit? Siya ay laging nasa sa atin. Bubuksan natin ang ating puso. Siya ay laging nasa sa atin. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Lahat siguro ng bagay na doon, yun nga lang yung iba, naniniwala, nawala doon. Kasi minsan, di ba, tayo nasa ups and down. So minsan, pag down tayo, inisip natin na wala sa atin yung Diyos. Pero siguro binibigay sa atin yun ng Diyos kasi alam niya na kaya natin. So tinatry niya lang na kung gaano to ka tiwala sa Kanya para magkaroon ng tiwala para sa Kanya. Oo. Sa ibang lugar. Hindi mo ba na nakikita yun yung banal na espiritu? Naturalmente. Bakit po? Sa Kanya lahat Kahit saan siya yung dako, espiritu siya Ako, hindi ako naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako dahil sa Biblia, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi naman maaring ang Diyos ay nasa lugar na kung saan may kaguluhan. Kaya aking paniniwala, ang Diyos hindi sa lahat ng dako. Ayon
ayon sa Matthew 18:20, sinasabi niya rito, sapagkat saan man may 2 o 3 magkakatipon-tipon, dahil sa akin naroon akong kasama nila. Ibig sabihin, kasi sinasabi rito sapagkat saan man, ibig sabihin kahit nasaan man tayo, naroon siya. Ito naman ano ha? Ako, ayon sa Jeremiah 23:23, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako, at hindi sa iisang lugar na natili. Walang makakatagpo sa akin, nakikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Pwede! Oh, matindihan, batuhan na ng ano to. Sitas sa sitas na to. Oh, yung negative side. Antoinette. Sige, Antoinette. Sige, bigay mo muna sa'yo, Antoinette. Ang sabi sa Ikalawang Hari 5:15, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos. Siya at ang buong pulutong niya, at naparoon, at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Ay sinasamo ko ngayon sa'yo. Pwede. Matitindi itong mga to. Pwede. Nasabi, wala sa buong lupa, nasa Israel lang. Sinasabi naman sa Kawikaan 15:13 na ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa isang lugar lamang, na kung saan ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Rosaline, yung binasa mo, maliwanag naman paningin lang, hindi mismo siya. Unawain mo lang yung sitas na binabasa mo. Mauunawa mo, di ba? Ano nga naman ba talaga? Siyempre nandun siya. Katulad, bibigyan kita ng halimbawa, nandiyan ka. Yung paningin mo, umaabot doon, nandurong ka ba? Wala. Yan, pasagutin natin. Sumasagot si Almer. Sige. Ibig sabihin, nandun siya, malapit siya, nandyan pa rin siya. Wala. Kasi ganun paningin lang ang nasa dako, pero yung mismong siya, wala. Natin kasi, nasa puso natin eh. Okay, sige. Time out! Time out! Ayan, ako, kita nyo naman ha. Talata sa talata, katwiran sa katwiran. Palakpakan naman natin sila, matindisal po kayo na. Gaya nung narinig nyo kaganina, yung beer house, tinatanggap nyo bang lugar yon? Categorically lang, oo, hindi. Ayun lang naman. Yung beer house, yung Poso Negro, tinatanggap nyo bang, lugar o dako? Ayun lang. Answer yes or no lang. Oh, sino sasagot? Lugar nga eh. Pati yung impyerno. Oh. Teka, ganito. Ayun lang. Hindi lang. Naniniwala ka ba kay Jeremiah? Hindi. Jeremiah. Kasi nagtatanong ako Hindi. di ba? Yung tanong ko, Di ba sabi ko categorically naniniwala lang ako? di ba? Di ba Naniniwala ka. Naniniwala ka bang nandoon ang Diyos? Nasa impyerno, Hindi, kasi sabi- nasa beer house, nasa... Ayun, ay lang tanong ko, categorically lang ang sagot doon. Naniniwala ka, oo o hindi? Naniniwala kang lugar ang impyerno, Okay, ang sinagot Poso na yun. Negro? Sinagot na yun. Ilang beses natin inuulit eh. Oo raw. Anong katwiran ni Almera? Hindi, kasi sabi rito sa... Jeremiah? Basahin mo nga. Uulitin namin. 23 hanggang 24. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako, at hindi sa isang lugar na nanatili. Walang makakatagpo sa akin. Nakikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Kung naniniwala ka kay Jeremias, paano mo mapapamalian ang sinasabi niya? Kasi sa salin po ng King James Version, ganito po ang nakasulat. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Walang tinutukoy na dako dun eh. Hindi sinasabi. Ang pinag-usapan dito, hindi kung nasa ang lugar siya. Ang pinag-usapan dito, yung pagka-Diyos niya. Jameson, sige, bigay nyo na yung pinakabala ninyo, pasabugin nyo na. Sige. Tatapat sinasabi ko sa inyo, ayon sa Mateo 5:34-35, tatapat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit o pagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tuntungan ng kanyang mga pa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari.
ako na. Okay, yun ang bahala nila. Kayo, anong pinakabahala nyo? Bigay nyo na. Eto na lang. Hindi, dalawa tayo. Bali, mga sita sa lang to. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ang Diyos ba nasa mga taong nag-aaway, nagigera ba siya? Di ba wala? Tapos, sabi rin sa Santiago 3:16, sapagkat kung saan mayroong panidibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan. At lahat ng mga gawang masasama, wala doon ang Diyos eh. Pag may masamang gawa doon, wala doon dahil hindi magiging impertinente ang Diyos mo kung may nangyayari ng masama, hindi niya pa, nanduron na siya, hindi niya pa pinipili. Sige, pasensya na. Kapos na tayo sa oras. Palakpakan natin sila. Thank you sa participation ninyo, ha? Si Brother Eli naman ngayon ang bigyan natin ng pagkakataon sa ating proposisyon. Brother Eli? Nakakatuwa yung mga estudyante dyan, ano? Kayo aking pinupuri sa inyong ginagawang pagbabasa ng Biblia. Let me give you a piece of unsolicited advice. Hindi lahat ng Biblia ay dapat yung pagbatayan sa inyong paniniwala. Hindi lahat ng Biblia is as truthful as they can be. There are translations of the Bible that goes with the vested interest of the translator. Kagaya nung binabasa nung isa nating kapatid yan, na magandang balita Biblia, na pinagtulungang isali ng Katoliko at ng Protestante, no? Yung Jeremias 23:23, wala yan sa original manuscript sa Hebrew. Wala dyan. In fact, hawak ko ngayon dito ang isang Hebrew Bible. Nasa 23:23, ang sinasabi rito sa Hebrew, sa Jeremiah 23:23, maganda yung tanong ng isa nating kapatid dyan eh. Naniniwala ka ba kay Jeremiah? Tama yun. Dapat maniwala tayo kay Jeremiah sapagkat siya authority, sugo siya ng Diyos. But what you have read in the Good News Bible, 23:23 of Jeremiah, did not come from Jeremiah himself. You must notice that. Ano ang sabi ni Jeremiah? Dito sa mismo sa direct translation, interlinear from Hebrew to English. Ang sabi sa 23:23 ganito. Am I a God near by, says the Lord, and not a God from afar? Ako ba ay Diyos sa malapit lamang at hindi ako Diyos sa malayo? Tuloy natin. Or can anyone hide himself in secret places so that I do not see him, says the Lord? Hindi ba, maaari bang magtago ang sino man sa isang kubling lugar na hindi ko siya makikita? Sabi ng Diyos. Hindi ang pinag-uusapan dito eh. Nandoon siya sa isang lugar eh. Ang pinag-uusapan dito yung power ng Diyos na siya ay Diyos sa malayo, Diyos din siya sa malapit, Diyos din siya sa malayo. At ang tao, kahit saan magtago, hindi pwedeng hindi ko siya makita. Ayan. And for your consideration, I want to read 15:3 of the book of Proverbs. Pakinggan niyo ito mga mag-aaral ng Biblia. 15:3 of the book of Proverbs. Pakibasa kapatid na Luz sa English. 15:3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. It is rightfully translated from the Hebrew Bible, the eyes of the Lord are in every place. Yon ang nasa lahat ng dako, the eyes of the Lord. Meaning, hindi naman ang eyes of the Lord ay scattered, ano? The eyes of the Lord are in every place, meaning, He can see the entire universe. Kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, it is irrelevant for the book of Proverbs to say that the eyes of the Lord are in every place. It might as well say that the Lord is in every place. Apo. Hindi na niya i-identify o i-qualify na the eyes of the Lord are in every place. Kung ang proposition
ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako, I am in the affirmative because it can be read in the original manuscripts of the scriptures na ang mga mata ng Panginoon nasa lahat ng dako. Di ba? Apo. Pero yung salitang ang mga mata ng Diyos nasa lahat ng dako, hindi ibig sabihin siya mismo ang nasa lahat ng dako. Yung mata lang niya ang nasa lahat ng dako, ibig sabihin nakakakita yon. Hindi rin naman ang ibig sabihin na yung mata ng Diyos ay nakakalat na parang sumabog na mga bulitas. Hindi ganon. Kundi nakikita niya lahat ng dako. Ang katunayan doon sa Job, kapatid na Willie, pakibasa. Sabi po yan sa aklat ng Job sa 28 at ang talata po ay 24. Ito po ang sinasabi sa talata. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa at nakikita ang silong ng buong langit. Kita mo, yung silong ng buong langit nakikita niya lalo na yung nasa langit. Kung yung silong ng buong langit nakikita niya, lalo na yung buong langit. Kaya walang place in the universe na hindi nakikita ng Diyos. Yun ang kahulugan ng salitang, ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. But because the Bible says that the eyes of the Lord is in every place, it logically means that the Lord is not in every place. Di ba? Especially if you're going to assert the time element. Hindi po pwedeng ang Diyos ay nasa lahat ng dako sa lahat ng panahon. Dahil yan ay kokontrahin ng Biblia. Ay, pakinggan nyo mga kababayan, no? Ito ay isang pagkakamaling malalim na pagkakatanim na sa Pilipino na inumpisahan ng Katoliko at itinuloy ng Iglesia ni Manalo, ng Sabadista at ng kung sino-sino pang mga maling pananampalataya. Yung sinasabi ng ating mga estudyante sa studio, those are legal basis of faith na nasa Biblia. Ito yon. Ang sabi nung isang nagsalita, ang Diyos daw nasa tao. Kaya kahit saan ka pumunta, nasa lahat ng dako ang Diyos. Yan ang sabi. Sasakay ako dun sa premise na yon. Ang Diyos nasa tao, kaya kung saan ka pumunta, nandun din ang Diyos. Di wala nga siya sa lahat ng dako. Kasi pag hindi ka pumunta, hindi wala siya ron Hindi ba lalabas ganon? Yun ang sabi ng maraming mga yung mga pinakita natin sa video, kapatid na Joseph. Mga 4 yata yung binantayan ko, nagsabi nun. Ang Diyos ay nasa tao, kahit saan nandun ka, nandun din siya. Ikaw ba naman tao, kahit saan nandun ka, nandun ka ba? Sa isang panahon, nandun ka ba? No, of course. Kung nasa iyo nga ang Diyos, at sisundan ko yung logic mo, kung hindi ka pumunta ron, wala ron ang Diyos mo. Di ba? Ganun ang ibig sabihin nun. Ngayon, hindi naman totoo na ang Diyos nasa lahat ng tao. Meron kasing nagsabi, ang lahat ng tao nakakalat na sa buong lupa, kaya ang Diyos nasa lahat ng lugar. Lupa lang yun At hindi pa totoo na lahat ng tao ay may kasamang Diyos. Dahil meron tao, ang kasama ay demonyo. 5:3 ng Gawa. Pakinggan nyo. Ganito po sinasabi sa Gawa sa 5:3. Tatapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Sino kasama ni Ananias, kapatid na Willie? Si Satanas po. Nako, walang Diyos doon sa puso ni Ananias, kapatid na Josel. Pero nagsasabi kasi, ang Diyos daw nasa puso ng tao. Totoo. Meron tao nasa puso niya ang Diyos. Pero meron tao, demonyo nasa puso. Doon sa puso ng tao na yun, walang Diyos. Kaya, doon baksak na naman yung sinasabing ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ngayon, doon naman sa isa, sabi raw ng Panginoon, kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, nandoon ako sa gitna nila. Di ba? Yun nga pruwebang wala sa lahat ng dako ang Diyos Bakit po? Bakit? May nagkakatipon naman sa sugalan walang Diyos doon. Di ba? May nagkakatipon naman sa nagpapaksesyon. Ang sabi, kung saan nagkakatipon yung 2 o 3 sa aking pangalan, ito'y banal na pagkakatipon in the name of the Lord. Pero kung nagkakatipon kayo sa ngalan ng kademonyohan, andun ba ang Diyos? Yung ginamit nilang talata, kakontra nila yon, kapatid na Joseph.
Kasi nandoon ang Diyos sa nagkakatipon sa kanyang pangalan. Pero nagkakatipon sa sabungan ay wala ang Diyos doon, kapatid na Josel. Di ba? Opo. Kasi kung totoo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, kahit sino na magkatipon, nandun siya, di ba? Okay. Pero in-specify niya, kinwalify niya yung nagkakatipon kung asan siya. 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. O di wala siya sa lahat ng dako, nandun nga siya sa midst ng 2 o 3 Paano siyang nasa lahat ng dako? Illogical, irrelevant na sabihin mo siyang nasa lahat ng dako using that particular verse of the Bible. Di ba? Lalabanan ka nung verse. Ang sabi nung verse kung saan nagkakatipon yung 2 o 3 sa pangalan niya, nandun siya. Di wala siya dun sa iba. Ay, ganito kasi yan Bawa, ayan, nagkakatipon tayo dyan sa Estrata. Sa kanyang pangalan, nagkakatipon tayo dyan. Pati ako, nandyan ngayon kasi ang espiritu ko nandyan kapatid na Josel, Magkaka-espiritu tayo ngayon, nagkakatipon din ngayon yung mga yung samahan ng Al-Qaeda, yung mga terrorist. Pinupulong sila ngayon ni nung tarantado si Bin Laden. Gago na yung tarantado na yon. O di, nagpupulong-pulong sila, sabay tayo. Ibig mo sabihin, andun din ang Diyos sa pagpupulong nila Bin Laden? Ay, wala doon. Wala doon. Kaya illogical sabihin mo, God is everywhere. Di ba, kapatid na Josel? Ngayon, yung mga ginamit na talata ng ating mga kapatid na naniniwalang ang Diyos daw na kahit saan nandun, yun ay mistranslated and misunderstood. Hindi naunawaan at mali ang translation. Kagaya ng 23:23 ng Jeremiah, it was mistranslated by the Catholic authorities. Because they believe that God is everywhere, they have to conform the translation to their belief. That is an unfaithful translation of the scriptures. Ngayon, kung tayo maniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, magiging irrelevant na lahat ng mga sinabi ni Kristo. Bakit po? Tumingala sa langit, Ama. Tapos nagturong manalangin. Manalangin kayo ganito, Ama namin, nasa langit ka. Nasa langit nga Paano namang nasa lahat ng dako? Nasa langit ka. Ito, ang Katoliko naman ganito. Santa Maria, ina ng Diyos, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang Diyos ay, ang Panginoon ay sumasayo. Asan daw ang Diyos? Na kay Maria. Na kay Maria. Kaya siya bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Dapat, kung sa lahat ng dako nandun ang Diyos, hindi nabukod si Maria. Dahil sa lahat ng babae, dapat nandun ang Diyos. Kapatid na, di ba? Opo, ganun po dapat. Dapat ganun. Huwag mo lang sabihin, bukod kang pinagpala dahil ang Panginoon Diyos sumasayo. Sana sinabi mo, Santa Maria, pare-pareho lang tayo dahil kami pinagpala rin kagaya mo dahil ang Diyos lahat ng babae nandun. Sana ganun Hindi nga ganun, di ba? Ano ba tama? Nawalan na ba tayo ng sense of direction and logic? Pag tinanggap natin na ang Diyos kahit saan nandoon? Of course not. Ang impyerno, ultimately, kapatid na Josel, walang Diyos doon. Wala ang Ama ron. Alam mo ba kung para kanino impyerno? Para kanino po ba? 25 ng Mateo, pakinggan nyo. 25:41. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ano sabi? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Para kanino impyerno? Para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Hindi naman pala lugar ng Diyos yun It is not God's domain. Hindi siya maghahari ron sa impyerno. Hindi siya titira ron. Ngayon, lastly, kapatid na Josel, let us speak of the declaration of Paul. Ang sabi niya sa 17:24 of the book of Acts, ganito. Ito po, 17:24, ang sabi, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa,
ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayun. Maliwanag yan eh. Dinidefine dyan yung Diyos eh. Inaano ni Pablo, pinakikita niya who that God is. Opo. Yung Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, ang wika ni San Pablo. Siya, palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. And we must note, ito'y mga templong ginawa ng kamay, dedicated sa Diyos ito eh. Opo. But in spite of the fact that these temples are dedicated to Him, some people even call them the house of God, yung kagaya ng mga simbahang Katoliko, they call it the house of God. Pero ang Diyos daw ay hindi tumatahan dun sa mga templong ginawa ng mga kamay, kapatid na Luz, ano? Opo. Paano mo ngayon kiklaim na ang Diyos nasa lahat ng dako? Mismo dun sa templong iniaalay ng tao para siyang kanyang tirhan, ayaw niya ron eh. Hindi siya tumitira ron eh. Yun nga po. Hindi siya tumatahan dun eh. O kung meron kang logic at may biblical belief ka, hindi ka maniniwala that God is everywhere. Opo. Napakaraming malalabag na katwiran sa Biblia. Maraming mababaliwalang katotohanan sa Biblia pag naniwala kang ang Diyos ay nasa lahat ng mga dako. Bakit? Yan lang, buburahin mo na sa Biblia yan. Wala siya sa templong ginawa ng mga kamay. Ngayon, eto pa isa. Ang Diyos pala nasa lahat ng dako. Bakit naman aalis ka pa sa Katoliko at mag-iiglesia ka pa ni Manalo? Nasa Katoliko rin pala siya. Nasa iglesia rin siya ni Manalo. At kung tuloan talaga namang ang Diyos ay nandyan naman, nasa Katoliko, nasa iglesia ni Manalo, ba't nagpapatayan ng iglesia ni Manalo at ang Katoliko? Kung may parehong may Diyos yan, dalawang religion na yan. Di ba, kapatid na Joseph? Correct po yun. Yun naman makikita mo naman sa Biblia. Kung saan may paninibugho, kung saan may kampi-kampi, pakilagay sa screen, tres ng Santiago. Kung saan may paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. O sino nandun sa kaguluhan, kapatid na Joseph? Diablo po. Sa Diablo po yan. Ayan, yun ang nandun sa kaguluhan. Paano mo sasabihin ngayon na andun ng Diyos? Di ba? Kaya alam nyo yung paniniwalang na itanim na yan sa atin, malaki pa yung kasinungalingan na yan, malaki pa sa lahat ng kapilyang Katoliko, ng Protestante at ng Iglesia ni Manalo combined. Mapakalaking kasinungalingan yan. Huwag tayong maniwala na lahat ng tao may kasama Diyos sa buhay. Yung iba ang kasama ay demonyo. Paano nasa lahat ng dako ang Diyos? Nasa lahat ba siya ng puso? Of course not. Sinasabi ng Diyos, tinatanggihan niya yan. Sabi ng Diyos, pinupuri ako ng kanilang mga labi, ang kanilang puso malayo sa akin. Tanda nyo? Paano mo sasabihin yung sense of, kung meron kang sense of direction, malayo ang puso nila sa akin? Kung ando ng Diyos, sasabihin ba ng Diyos malayo ang kanilang puso? Babasahin natin ng Mateo, kapatid na Willie, sa 15. Ito po ang sinasabi sa 15 ng Mateo at ang talata po ay 8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, tatapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Meron ba namang nandun malayo? Tanungin ko nga kayo, mga kapatid, meron ba namang nandun siya malayo? Wala. Si ang Diyos ang nakakaalam ng direksyon Hindi mo naman siya pwedeng turuan sa direksyon, alam na alam niya Ang sabi niya, malayo sila sa akin. Alam mo kung sino mga tao yung malayo sa Diyos? Sino po? Yung mga pagano na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Pakinggan nyo sa Efeso 2:11. 2:11 ng Epeso, ang sabi po ay ganito. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Kita nyo, yung mga hintil, mga pagano,
ay walang pag-asa, hiwalay kay Kristo. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan na kayo, 13. Tatapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Kita mo, nakalayo sa Diyos yung mga hintil eh. O meron ba Diyos doon sa mga hintil? Malayo sa Diyos yun eh. Sabi ng Diyos, ang kanilang puso malayo sa akin. O sasabihin mo ngayon na ang Diyos nasa puso mo. Eh malayo nga, sabi ng Diyos, malayo siya eh. Kaya kapatid na Josel, Napakalinaw na po niya, Brother Eli. palagay ko, pag hindi pa natanggap yan, eh bahala ka. Kung ayaw nyo, wag nyo. Huwag nyo. Ay, okay. That's it. Mga kababayan, palakpakan naman natin lahat ng na-participate. Thank you very much. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa sinasabing ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sa aral ng Biblia, ang Diyos na nasa langit ay hindi limitado sa isang lugar lamang. Kahit sabihin na siya ay nasa langit, hindi ibig sabihin na doon lang siya naroroon. Ipinapakita ng Biblia na ang presensya, kaalaman at ang kapangyarihan ay umaabot sa lahat ng dako. Bakit nasa langit ang Diyos? Ibig sabihin, iyon ang kanyang dakilang tirahan at lugar ng kanyang paghahari. Pero hindi nangangahulugan na doon lang siya nakakakilos. Ang Diyos ay espiritu. Walang lugar na hindi niya nakikita o naabot ng kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na isang katawan lamang sa isang lugar. Ang tao, kapag nasa isang lugar, hindi na niya nakikita o nalalaman ang ibang lugar. Mulit ang Diyos ay espiritu. Kaya, hindi siya sakop ng limitasyon o limited by space. Ang Diyos ay nakakakita at nakakaalam ng lahat. Walang lihim na lugar para sa Kanya. Kahit ang iniisip ng tao ay nalalaman niya. Ipinapakita nito na ang Kanyang presensya ay umaabot sa lahat ng dako. Presensya na umalam na nangyayari sa lahat ng dako. Totoo na ang Diyos ay nasa langit bilang hari at ang langit ang kanyang tahanan. Ngunit ang kanyang presensya, kapangyarihan at kaalaman ay nasa buong sangnilikha. Maghahalimbawa ako sa isang tao na nasa isang lugar. Sinabi ng pulis, "Nandoon ka ba sa pinangyayarihan ng krimen? Nakita mo ba na siya ang pumatay?" Dito, pinatotohanan na nandoon siya sa pinangyayarihan ng krimen ng pagpatay. Pero hindi niya katabi ang kriminal at baka pati siya ay mapatay. Kundi nakita niya ang kriminal. Ganoon rin ang Diyos. Nandoon rin siya dahil hindi naman nakahiwalay ang paningin ng Diyos sa kanyang sarili. Kaya sa lahat ng dako na kanyang nakikita ay nandoon rin ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay sa lahat ng dako ng sangnilikha. Kaya ang masasabi ko ay, ang Diyos ay sumasalahat ng dako. Nalalaman niya at nakikita ang nasa bawat dako at walang nalilihim sa Kanya. Kaya nalalaman ng Diyos ang lahat ay dahil sa presensya ng Kanyang Espiritu. Walang gawa na malilihim sa Kanya, masama man o mabuti, ang Diyos naman ay hindi gaya ng tao na may limitasyon. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi hiwalay sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang kapangyarihan na makita at malaman ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa Kanyang mga nilikha. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.